Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang selebrasyon ng ika-124 na araw ng paggawa sa General Santos City. Kasabay nito, halos 200,000 trabaho naman ang alok sa iba't ibang job fair sites sa buong bansa. Alamin natin ang detalye mula kay Christian Bascones. Christian? Yes, Naomi, pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga manggagawang Pilipino bilang haligi ng ekonomiya ng bansa sa paggunita ng Labor Day. Kasabay ng pagtiyak na palalakasin ng kanyang administrasyon ang paglikha ng mas marami at mas maayos na trabaho. Halos 200,000 trabaho ang inihandog sa buong bansa. Binigyang diin ng Pangulo na sa harap ng mga nagbabagong hamon sa ekonomiya, mananatiling matatag ang pamahalaan sa pagtatanggol sa dignidad ng bawat Pilipino sa pamamagitan ng mas pinatibay na proteksyon at mas malawak na oportunidad. Ang paglikha ng trabaho aniya ay ang nananatiling isa sa pinakamahalagang adhikain ng kanyang administrasyon habang tinutugunan ang mga hamon sa ekonomiya sa pamamagitan ng mas pinatibay na proteksyon para sa mga manggagawa at mas malawak na pagkakataon sa hanap buhay. Ayon pa sa Pangulo, ang pagpapalakas sa lakas ng paggawa ay hindi lamang usapin ng ekonomiya, kundi ang pagpapatatag ng mga pamilya dahil ang sipag-anya ng mga manggagawang Pilipino ang nagiging pundasyon ng pag-unlad ng bansa. Samantala, patuloy namang kinikilala ng pamahalaan ang kontribusyon ng mga manggagawa sa pang-araw-araw na pagpapatuloy ng serbisyo at ekonomiya sa bansa habang nagpapatuloy ang mga programa para sa pag-unlad. Dama po namin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga manggagawa. Lalo na ngayon na tumaas ang presyo ng langis, ng kuryente at ang mga bilihin. Ngunit hindi po kami tumitigil sa paghahanap ng mga paraan upang dumami pa ang trabaho, ang kabuhayan at ang mga oportunidad para sa ating lahat. Hangad namin disenteng trabaho para sa bawat Pilipino. Sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority sa buwan ng Pebrero ngayong taon, umabot na sa halos 50 milyong Pilipino ang may trabaho sa bansa. Sa kabila nito, higit 2 milyong mula sa 52 million labor force ang nananatiling walang trabaho. Samantala, 5.84 million naman o 11.8% ng mga may trabaho ang nagsabi na gusto pa nila ng mas maraming oras ng pagtatrabaho. Sa ngayon, nandito tayo sa isa sa pinakamalaking event o ito ngang job offer na naghahanap ng job offer dito sa NCR sa Labor Day, Naomi, dito po sa Pasay City. At mamaya, abangan natin kung ano yung mga sasabihin ng Department of Labor and Employment at yung mga ilan sa mga manggagawa natin ang na-hire on the spot ngayong araw. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones. Nasa 70% ng mga Pilipino ang kontento sa performance ng kanilang mga kongresista. Batay sa huling survey ng WR numero mula March 10 hanggang 17 ngayong taon, nakakuha ng 71% satisfaction rate sa performance rating ang mga kongresista. Lumalabas na epektibo ang hatid na serbisyo ng mga kinatawan tulad ng medikal, scholarship at proyektong pang-infrastruktura na ramdam sa kani-kanilang nasasakupan. Samantala, ang performance ng Kamara ay nakakuha lamang ng 35% o mahusay na rating habang 30% ang undecided. Lumalabas sa malaking agwat na ito na mas pinapahalagahan ng mamamayan ang serbisyong direkta nilang nakukuha buhat sa mga kinatawan sa distrito. Pagpalya sa araw-araw na soil covering, kulang-kulang na gas vent pipe. Ito ang mga nakikitang dahilan ng DENR Environmental Management Bureau sa malawakang sunog sa may 40 ektaryeng Nabota Sanitary Landfill magdadalawang linggo na nagdulot ng smog na nakapagpalala sa kalidad ng hangin sa Metro Manila at Carating Luzon. Sa isang briefing kahapon, sinabi ni DENR-EMB National Capital Region Director Janice Pamit, pinalala pa ng methane buildup at matinding init ang sitwasyon sa landfill. Pero nilinaw ng DENR na ang Bureau of Fire Protection pa rin ang opisyal na magtatakda ng sanhi ng sunog. Ayon pa kay Pamit, ang mga nakitang lapses sa pamamahala ng landfill ay kritikal para sana mapigilang maipon ang init at maiwasan ang sunog. Ayon sa DENR,
DENR, lumalabas na hindi umano nasunod ang dami ng gas vent pipes na nakasaad sa Environmental Compliance Certificate alinsunod sa alituntunin ng National Solid Waste Management Commission. Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang bus operator na Semtrans Services Incorporated, driver at konduktor nito matapos ireklamo ng mga pasahero dahil sa umunoy hindi pagbibigay ng diskwento. Ayon sa LTFRB, kabilang ang Semtrans sa Service Contracting Program kung saan may karapatan ang mga regular na pasahero sa 20% diskwento at 40% bawas naman para sa mga estudyante, senior citizen at PWD. Batay sa reklamo ng mga pasahero, hindi nagbigay ang konduktor ng mandatory discount sa mga pasahero. Hindi pa nagsukli at nag-i-issue ng ticket. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, walang dahilan para hindi ibigay ang garampatang diskwento sa lahat ng mga pasahero. At tiniyak na aaksyonan ang reklamo. Ipatatawag ng LTFRB ang driver at konduktor sa May 11. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.